Sinong babaeng yan? Nanay ko po. Ako'y may sakit. 2 araw na hindi nakakain o nakainom. Hindi magtatagal at ako'y mamamatay na rin. Sunugin mo ang aming mga bangkay na kasama ng iyong ina. Mungkalin mo ang mga gintong aking binaon sa lupa. Ariin mo itong iyo at gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Ako'y mamamatay na hindi ko man lang masilayan ang ningning ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makikita, batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa gabi ng dilim. Nasaksihan ng mga tao sa San Diego ang isang malaking siga na nagmula sa kagubatan. Ayon kay Manong Rufa, hindi raw marunong mangilin sa araw ng kapanganakan ni Jesus ang taong gumawa ng iyon. Nakatayo si Simon sa gilid ng bapor. Malalim ang iniisip. Mahigpit na hinawakan ang kamao. Naglakad papunta sa mga kasama. Ang bagal-bagal talagang umandar nitong bapor. At ang mga balsa, bangka, at kasko, mga Indyong naglalabas sa ilog, nakakasira ng ganda ng kalikasan. Bibilis sana ang takbo ng bapor kung walang mga Indyo sa ilog, sa tampang, sa lipunan, at sa buong daigdig. Alam mo ba, Dunya Victorina, na mga tao dito ay nangangailangan na mag-aral ng siyensya para makaunlad ang bansang ito? Magtigil ka, Bentay! Karanasan ang kailangan upang mapaganda ang Ilog Pasig, kaya hindi na kailangan mag-aral ng siyensya. Hindi. Matalinong pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isaisip ang malaking suliranin ng Paliko-Liko at mabuhanging Ilog Pasig. Simpleng problema lang yan na nangangailangan ng simpleng loika. Dapat lang umukay ng isang malalim na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan na maglalago sa Maynila at ang lupang mahukay ay itatabon sa dating ilog. Kapag nagawa ito, tiyak na paparekli ang paglalakbay. Ngunit saan kukuha ni pambabayad sa mga manggagawa? Walang magugugol sapagkat piliting gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda. Ngunit walang mabuting may dudulutan kundi kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nag-alsa na ba ang mga taga-Ehipto? Nag-alsa na rin ba ang mga bilanggong Hudyo kay Tito? Ngunit hindi mga taga-Ehipto ni Hudyo ang iyong kaharap. Ang mga Pilipino ay hindi ni minsang naghimagsik. Ang panahong tinutukoy nyo ay nakalipas na. Hindi na muling maghimagsik ang bansang ito. Dagsaan man ng mga gawain o patawan man ng higit mataas na buwis. Indyong Ingles! Sa ilalim naman ng kubyerta ay nag-uusap-usap sina Basilio, Isagani at Kapitan Basilio. Basilio! Kamusta naman si Kapitan Tiago? Mabuti po naman ang kanyang kalagayan. Mabuti naman. Tungkol naman doon sa Akademiyang Wikang Kastila. Tigiyak kung hindi ninyo yan maisasakatuparan. Nagkakamali po kayo. Kung hindi po ngayon, ay bukas pa po namin matatanggap ang pahintulot. Si Padre Irene ay nabigyan na namin ng 2 kastanyong kabayo.
at nangakong tutulungan kami sa Kapitan General. Saan naman kayo kukuha ng pera? Nagambag-ambag na rin po ang mga estudyante. May mga professor na rin po. Kalahati roon ay mga Pilipino at ang iba na may mga Kastila. Kilala niyo ba si Macaraig? Bukas palad niyo pong inalok ang isa nilang bahay upang gawing paaralan. Sana'y magtagumpay kayo. Maiwan ko muna kayo. Aakyat pa ko sa itaas. Ano nga palang sabi ng amayin mo tungkol kay Paulita? Nagbigay siya sa akin ng paalala tungkol sa makapangasawa. Ngunit pinuri ko sa kanya si Paulita. Halos lahat na sa kanya na, halos lahat ng babae dito sa Maynila, at halos lahat ng meron sila ay nasa kanya na rin. Oo nga't, maganda siya at mayaman pa. Habang nagtatawanan ng dalawa, ang siya namang pagdating ni Simon. Kinamusta ni Simon si Basilio, at agad namang pinakilala ni Basilio si Isagani. Isang araw sa tahanan ni Kabisang Tales. Ama! May dumating na po bang sulat galing kay Basilio? Oo. Ito. Ano kayang pakiramdam na makapag-aral sa Maynila tulad ni Basilio Amano? Anak, huwag ka mag-aalala. Sa isang araw, makakapag-aral ka rin sa Maynila at makakabihis ng mga damit tulad ng mga babae roon. Talaga? Salamat! Sige, babasahin ko muna itong sulat. Sige. Anong problema, anak? Ama, ang mga praile ay tumaas na naman ng renta sa lupang aking sinasaka. Mapag-umanin ka, anak. Ang isipin mo na lang, ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buwaya. Ngunit ama, hindi ko ito maaaring payagan. Sila'y umaabuso na. Ay, anong plano mo ngayon? Ang mga praileng ito, dumating dito sa ating lupain na wala man kay isang katiting na lupa na dinala. Hindi ko papayagan na sila'y kumuha o kunin nila yung aking lupang sinasaka, ang lupang aking tinamnan, pinagyaman, at minahal ng todo. Kaya kahit isa man lang, ay hindi ko silang papayagang kunin yung lupang para naman talaga sa akin. Kinaumagahan. Ano po ba ang iyong kailangan? Narito ako para sunduin si Tano upang magsilbi sa depensa militar. Alam ko naman tanging siguro lang ang malaga sa bahay nito. Sa sakahan ni Tales ay biglang dumating ang mga tulisan upang hulihin siya. Sumama ka sa amin. Gusto mo pang mabuhay? Sa bahay naman ay nag-uusap sina Tata Selo at si Huli. Kailangan mo ba talaga magpaalila ka, Hermana Pensyang? Wala na pong ibang paraanin kung kahit lumusot sa butas ng karayong gagawin ko. Mailigtas lamang si Ama sa kamay ng mga tulisan. Pero baka meron pa siguro... Naisanla ko na po lahat ng aking mga alahas. Para lang sa agos na ibinigay sa akin ni Basilio. Kaso, kulang pa rin po. Wala nang ibang paraan kundi ito. Malalim na ang gabiin kong matulog na tayo. Sa bahay ni Kapitan Basilio ay nag-uusap si Simon, ang Alperes at si Kapitan Basilio. Narito na ang aking mga alas. Kung mamarapati ninyo, maaari bang tingnan nyo ang mga ito?
Maaasahan ninyo, Ginong Simon. Kami paroroon sa Tiyani upang tingnan ang iba niyo pang mga alahas. Ako may paroroon din. Ngunit ako nangailangan ng isang karel ng reles. Ngunit ako ay sadyang marami pa ang ginagawa. Kung matitingan na sana ako ni Kapitan Basilio, yun ang magiging regalo ko sa inyo. Siya, saka na tayo magtutos. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Gino. Nandito ka na po pala, Basilio. Anong balita? Dalawa sa ating mga kasama ay napipiit. Ang isa sa kanila ay papatapo na sana sa malayong lugar. Ilan sa mga kalabaw ay namatay. Iyan din! Sa tuwi-tuwi na ganyan isa sa lubong sa akin. Namatay ang isa sa ating mga kasama. Ang tagabantay ng kaingin. Ngunit ayaw siyang ipilibing ng kora na parang mahirap. Dahil mayaman daw ang kanyang Panginoon. Ano naman ang kanyang kinamatay? Katandaan po. Katandaan? Kung sana'y namatay na lamang siya sa sakit. Wala ka na ba ibang may babalita pa sa akin? Nawalan ako tuloy ng gana sa pagkain. May nalaman ka ba tungkol sa sapang? Nabalitaan niyo na ba, Senyor, ang pagkamatay ni Kabesang Talis? Nag-isip ng malalim si Basilio at hindi na kumibo. Nawala na ng tuluyan ng gana niya sa pagkain. Palihim na umalis ng bahay si Basilio nang marinig ang batingaw ng kampana para sa Misa di Gallo. Nagtungo siya sa matandang kagubatan na pag-aari ni Ibarra na ngayoy pag-aari na ni Kapitan Tiago. Dinalo niya ang libingan ng kanyang ina ng gabing iyon dahil papunta siya sa bahay ni Kabisang Tales. Nang paalis na si Basilio, ay biglang nakarinig siya ng ingay. Sino ka? Bakit ka nandito sa loob ng kagubatan? Hindi maaari ito. Di ba patay ka na? Hindi. Nagkakamali ka. Narito ako sa iyong harapan. Buhay na buhay. Sa gayong pagkatuklas, gustong tangkain ni Simon na patayin si Basilio dahil sa alam na nito ang kanyang lihim. Ngunit, Basilio, huwag mo sanang ipagsabi ang natakasan mo ukol sa akin. Kung ako'y papayag, anong mapapala ko dito? Pwede natin pagkasunduan ang mga ito. At anong klaseng kasunduan ito? Gusto ko sanang isama ka sa aking gagawing plano At anong mga plano naman ito? na hindi magiging wika ng mga Pilipino ang wikang Kastila. Maganda ang iyong nais. Ngunit gustuin ko man, ito hindi maaari. Nais kong makapagtapos ng aking pag-aaral at maging isang ganap na doktor. Ngunit asahan mong ako'y sumusuporta sa iyong hangarin. matapos ang tagpong iyon, ay nilisan na nila ang kagubatan. Nang Sabadong yaon, si Quiroga, ang Tsinong nagnanais magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghanda ng isang hapunan sa itaas ng kanyang basar sa Icolpa. Salamat, Pagdating. Nasa na ang 9,000 piso na iyong inutang? Wala na akong pela. Empleyado, tenyente, sundalo, lahat sila akin utang pero wala bayad. Ako hindi alam paano ako bayad sa'yo. Tulong ka, kay Quiroga. Ngayon ko pa naman kailangan ng salapi. Pero alam mo namang kaibigan kita. Kung gusto mo, gawin na lang natin 7,000 ang utang mo.
kayo'y nakapagpapasok ng adwana ng lahat ng iyong naisin. Mga kahon ng lampara, bakal, porsilana, at mga baril para sa mga kora. O ano, papayag ka? Sige, basta kita pela ako payag. Pero, delikado mga kontrabando. Baka tayo huli, mga sundalo. Huwag kang maingay. Ngayong gabi, may darating na ilang kaong baril. Gusto kong tulungan mo akong itago ang mga ito sa iyong bodega. Ako takot. Ako melon balil. Ngunit pag akin hawak, ako pikit mata. Kung ayaw mo, madali akong kausap. Pero magbayad ka ngayon din ng utang mo. Sige. Ako payag na. Kiruga tulong na kaibigan. Ngunit, ikaw ingat. Dapat hindi damay kiruga, ha? Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Samantala, sa hindi malamang dahilan ay nawala ng gana mag-aral si Placido Penitente, ang probinsyanong estudyante. Umalis siya ng klase na masama ang loob. Nanang, ayoko na mag-aral kayo kailan. Palagi na lang ako dinuturo ng aking mga guro sa klase. Hindi ako papayag gusto mo. Dahil hindi maganda ang walang pinag-aralan at wala kang magagandang pagsusunod. Sabi na nga ayoko na mag-aral, Nanang. Pangaral! Puro na yung pangaral. Makalis na nga. Oh, si Ginong Simon yun ah. Ginong Simon! Hindi niyo po ba akong tulungan papunta ng Hong Kong? Ha? Nagmamadali ako, Placido. Ang mabuti pa, sumama ka na lang muna sa akin. Isinama ni Simon si Placido sa mga lugar na kanyang pupuntahan. Nagulat at hindi makapaniwala si Placido sa mga natuklasan tungkol sa balak gawin ni Simon. Umuwi sa bahay si Placido at kinabukasan, mabait na nakinig sa pangaral ng ina. Balisa si Simon sa bahay ng kanyang tinutuluyan. Pakiramdam niya ay parang ninalagnat siya. Nasabi niya sa sarili na ang himagsikan ang sanhi ng paglalayo nila ni Maria Clara. At sa plano niya ang gagawin, isang himagsikan din ang maglalapit sa kanila. Nag-alinlangan si Simon. Nagtatalo ang kanyang isip kung ano ang higit na tamang gawin sa kanyang binabalak. Nagunitan niya ang mga taong nagsakripisyo para sa magandang kinabukasan niya. Naalala niya si Don Rafael at si Elias na nangamatay na. Muli siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang balak na himagsikan. Basilio, Simon, sino kasama mo? Bakit kayo narito? kasama ko si Cabesan Talis at nag-aantay siya sa atin. Narito ako upang balaan ka na kung sino ang itutulong sa magaganap na himagsikan ay papatayin namin. Napilitan si Basilio na alamin kung ano ang ipagagawa sa kanya. At dito niya nalaman na siya ang magliligtas at kukuha kay Maria Clara sa kumbento ng Santa Clara. Paumanhin, Simon. Pero kailangan mong malamang kakamatay lamang ni Maria Clara. At dahil dito'y nagkaroon ng malubhang sakit si Kapitan Tiago. Hindi makapaniwala si Simon na hindi na sila magkikita ni Maria Clara. Gayon na lamang ang kanyang paghihinagpis at umalis ng mabigat ang kalooban at hindi matanggap na hindi na sila magkikita pa. Awang-awa si Basilio dahil nasaksihan niya ang tunay na pagmamahalan ni Crisostomo Ibarra na ngayon si Simon at ni Maria Clara. Napaiyak siya sa naging kapalaran ng dalawa. Sama-sama sa pansiteria ang mga estudyante upang ibuhos ang kanilang sama ng loob sa kinahinatnan ng akademya na kanilang nilalakad. Pinangalanan nila ng iba't ibang tawag sina Padre Irene, Don Custodio, Quiruga at iba pa. Sadyang nakakainis talaga sina Padre Irene, Don Custodio at Quiruga. Ang
anong karapatan nila upang sirain ng ating akademya? Oo nga, mga pakilamero, mga walang konsiderasyon. Tayong akademya na lang natin ang pag-asa, mga walang hiya! Hindi nila namalayan na may nagmamasid sa kanilang tao na mga praile. Pagpunta sa universidad, sarado ang lahat ng paaralan dahil sa mga paskin. Bakit kaya ang tahimik dito? Basilio, masaya ako't nakita kita. Ako din po, Profesor. Kung maaari sana ay punitin mo ang lahat ng iyong mga papeles na makapagpapahamak sa iyo. Opo, gagawin ko po. Ah, nabalitaan mo na ba na sa simulan ng sugatan ng isang taong di kilala at nahihiga na ngayon sa karamdaman? Tila sa Sandoval ay walang narinig at si Juanito naman ay namumutla. Talaga bang walang pasok? Mabuti naman. Naiinis akong natigil ang ating pag-aaral. Sino bang walang hiyang may kinalaman dito? Mahalaga para sa akin ang aking pag-aaral. Oo man yung isa gani, pero pinapatawag ka ni Padre Fernandez. Pumunta si Basilio sa bahay ni Makaraig, ngunit may bantay. Sino ka? Ako po ay estudyante ng medisina at nais kong makausap si Makaraig. Sagani, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Hayaan mo, ipaparating ko ito sa kinauukulan ang iyong mga dinaing. Ngunit, nangangamba ako't baka hindi nila ito paniwalaan. Nabilanggo ang mga estudyante at kung kani-kanino lumapit ang kanilang mga kamag-anakan upang makalaya ang kani-kanilang anak. Sinasabing mga 30 estudyante ang nabilanggo. Si Makaraig ay nakalabas, palibhasay, mayaman. Si Sagani ay nailabas ng amaing si Padre Florentino, bagamat nahuli ang dating dahil nanggaling pa sa lalawigan. Si Basilio ang tanging naiwang estudyante dahil walang salaping pantubos ang mga kamag-anak na pawang mahihirap din. Ang tanging nagtanggol kay Basilio ay ang mataas na kawani. Ngunit matagal nang nagkakasalungatan ng mga ideya ang Kapitan General at ang mataas na kawani. Kaya sa halip na matulungan si Basilio, ay lalo pang nadiin at siya pang napiling maiwan sa bilangguan para may mapatunayan ang pamahalaan. Nais ko lang ipabalita sa iyo ang mga nangyayari sa labas. May mga estudyanteng dinakip at isa na doon si Basilio. Babaralin ang iba at ang ilan naman ay ipapatapon. Sana ay dumanak ang dugo sa mga lansangan. Go. Pinayuhan si Huli ng isang hukom pamayapa na humingi ng tulong kay Padre Camora dahil ito lamang ang maaaring makatulong para makalaya si Basilio. Dito na nagpasya si Huli na magtungo sa kumbento. Sinabihan siya ni Hermana Bali na walang mangyari sa kanya dahil kasama siya at hindi iyon gagawin ng isang praile.
Nang gabing iyon, nabalitaan na may isang dalagang tumalon sa bintana ng kumbento. At kasunod nito ang pagsigaw at pagtili ng isang babae sa lansangan na parang nababaliw. Tapos nooy, nagtungo roon ng isang matandang lalaking kumakatok sa kumbento, ngunit pinagtabuyan ng mga sakristan. Nagpuntaan sa kumbento ang ilang mga kasamahang praile at nagpulong tungkol sa nangyari. Bigla ring nawala si Tandang Selo. Bumagsa ang mga panauhin sa bahay ni Kapitan Chag. Alam niyo ba, na napakaswerte ni Don Timoteo Pilares ngayong kasal na si Juanito at Paulita. Sa harap ng bahay ay naroon si Basilio at nagmamasid. Sadyang napakarami ang dumalo. Maraming madadamay sa pagsabog. Kaawa-awa naman sila. Kailangan ko silang tulungan. Para hindi sila madamay. Hindi! Eh ano naman kung mamatay sila? Hindi ko kailangang masira ang pagtitiwala niya sa akin. Siya ang nagbibing sa aking ina at sa loob ang pumatay. Nakita ni Basilio si Simon na paalis na ng bahay ni Kapitan Chag. Tayo na sa Escoto. Ulit. Iniligtas niya ang kanyang sarili. Kailangan ko ring umalis. Basilio! Oh, Basilio! Anong ginagawa mo dito? Sagani, tara umalis na tayo dito. Bakit ka aalis? Tara, puntahan natin siya. Bukas, iba na siya. Gusto mo bang pumatay? Ha? Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam. Tara na, umalis na tayo dito. Hindi, gusto ko siyang makita. Bukas, iba na siya. Makinig ka. Ang lamparang nasa loob ay may lamang pulbura. At sa anumang oras, sasabog yun. Kawaan ka ng Diyos. Sa loob ng bahay ay nagkasiyahan na ang mga bisita na makita nila ang isang papel. Nakasunod dito, Manis Nasal Pares, Crisostomo Ibarra. Isang biro lang yan. Hindi yan isang biro. Isa yung magbabanta. Nasa taong matagal lang na mayapa. Si Ibarra, siya ang sumulat nito. Sulat kamay niya ito. Hindi kayo, plano niyang patayin tayong lahat?
Kinatatakutan na si Kabesang Talis ng mga taong bayan na mas kilala bilang si Matang Lawin dahil sa husay sa pagtudla. Nilulusob nila ang bayan-bayan at nagnanakaw. Nabalitaan niyo na ba ang mga magnanakaw sa ating lugar? Oo, at alam niyo ba si Matang Lawin ang pinuno nila? Diyos ko naman, nakakatakot naman isipin na baka sa sunod yung bahay naman natin ang nakawan. Oo nga, nakakatakot. Ang balita-balita ba daw ay napakagaling nilang magtudla. At ang kanilang pinuno ay si Tano, yung gwardyang sibil. Talaga? Isang tanghali, 67 pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa 100, namabaybay sa isang bundok. Dahil sa katindihan ng init, ay hirap na hirap ang mga bilanggo. Bakit? Saan ang mga duwag? Lakad! Hoy, mautang! Maaari bang palakarin mo sila ng maayos at payapa? Ayaw sa'yo, Carolino! Sa akin wala, pero sa kanila meron! Wala akong pakialam! Naaawa ako sa kanila dahil tao rin sila katulad natin! Basta ko hindi! Maaari po ba tayong tumigil sandali? Napapagod na po kasi kami. Hindi maaari! Mapangalib ang lugar na ito! Sulong! Lakad! Hala! Lakad! Ang lupit mo! Mas malupit ka pa kayo sa mga Kastila! Wala kang karapatan para pagsabihan ako yan! Ha? Ha? Lakad! Tigil! Dapa! Dapa! Sige, Carolino! Ipakita mo na kung yan sa pagtudla! Barilin mo! Oh! Ano ba hinihintay mo? Si Simon ay sugatang tumuloy sa bahay ni Padre Florentino matapos ang kaguluhan sa kasal. Tinanggap siya ni Padre Florentino na walang tanong-tanong. Inisip ng pare na ipagamot siya, ngunit tumanggi siya. Papagamot kita. Ang nangyari, pinalagaan siya kay Don Tiburcio na natatagod noon sa bahay ng pari. Ngunit walang tiwala si Simon sa kakayahan ni Don Tiburcio. Isang araw, ay may dumating na sulat mula sa tenyente ng Guardia Sibil na nasasabing huhulihin ng kriminal, buhay man o patay. Magandang umaga, Padre Florentino. Sulat po galing sa tenyente. Salamat. Sunugin ninyong sulat! Ngunit bakit? Manamang galing yan sa aking asawa. Nagkakamali ka. Hindi ikaw ang tinutukoy nito. Hiniling ni Simon na makausap si Padre Florentino. Maaari ba kitang makausap, Padre Florentino? Oo naman, Ginoong Simon. Diyos ko! Ano yung ginawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi ako dapat mahuli ng buhay ni Numan. Maaring makuha ang aking lihim. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Makinig kayo. Malapit nang gumabi. At di dapat mag-aksaya ng panahon.
kailangan ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim na sa kabuhayan, pasanin. Nais kong ipaliwanag niyo sa akin ang isang pag-alinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin niyo sa akin kung may isang Diyos. Ngunit kailangang lunasan ng lason, Ginoong Simon. Meron ako ditong pangontra. Walang mangyayari. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Isnilaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay. May 13 taon na ngayon ang nakaraan. Nang siya ay magbalik mula sa Europa, na punong-puno ng pag-asa at magagandang pangarap, upang pakasal sa isang dalagang iniibig at ilaan ang buhay sa paggawa ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa isang sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat. Pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan. At kaya lamang naligtas sa tiyak ng kamatayan ay dahil sa kagitingan ng isang kaibigan. Isinumpan niya ang maghihiganti. Kaya taglay ang kanyang kayamanan ng mga magulang na nakabaon sa isang gubat. Nagtungo siya sa ibang lupain at pinagbuti ang pangangalakan. Nakikilahok sa magsikan sa Cuba at tumulong sa magkabilang magpangkat na maghihimagsik na kapwa niya pinakibambot. Nakilahok sa magsikan sa Cuba at tumulong sa magkabilang pangkat na maghihimagsik na kapwa niya pinakinabangan. Doon niya nakilala ang general na nooy komandante at naging kakilala niya dahil sa pangungutang sa kanya. Naging kaibigan ng mabatid niya ang isang takataksilang ginawa nito. Sa tulong ang kanyang serapi ay natulungan niya ang general na madistino dito sa Pilipinas at ginawang bulag na kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Naging mahaba at mabigat ang pangungumpisal. Gabi na nang tumindig ang pari na basang-basa ng pawis at nag-isip. Patawarin ka ng Diyos, Ginoong Simon. Nakikita niya ang iyong mga pagtitiis at pinahintulutan na matagpuan ang kaparusahan sa iyong mga sala. Ito ay sa pamagitan ng pagtatamon ng kamatayan sa iyong mga sinusulat. Dito ay makikita ang kanyang walanggang awa. Sa isa niyang sinira ang iyong mga paraan. Una, ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaroon niyon ay isang paraang mahiwaga. Sang-ayon sa inyo, kalooban niyang ang mga pulong ito'y Ang Diyos ay katarungan. Hindi siya maaaring magpabaya sa kanyang layon. Ang layunin ng kalayaan na kung wala hindi magkakaroon ng katarungan. gayon pala'y, bakit niya ipinagkait sa akin ang tulong? Ipinaunawa ng pari na si Simon ay gumamit ng kaparaan ng hindi niya pinahihintulutan, na kung lalaya ang bayan ay hindi na sa masamang kaparaanan. Ang katubusan ay nangangahulugan ng kabanalan, ng pagpapasakit ng pag-ibig. Tinatanggap ko ang inyong paliwanag. Ako'y nagkamali. Ngunit sapat na ba iyan upang ipagkait ng Diyos ang kalayaan ng isang bansa at iligtas ang maraming higit na salarin kaysa sa akin? Bakit mas pinapalagahan ng Diyos na iyan ang nagawa kong kabuktutan kaysa daing na maraming walang sala? Bakit hindi ako sinugatan at pinagpagtagumpay ang bayan? Bakit binabayaan niyang magtiis ang maraming karapat-dapat? Mga tapat ang loob, ang mga nagtitiis sa mga pagpapahirap. Ang mga tapat na loob at ang mga karapat-dapat ay kailangang magtiis upang ang kanilang adikain ay kumalat at malaman. Mayroon ding hatol at pag-uusig ang Diyos sa mga maniil, Ginoong Simon. Alam ko po, kaya nga pinapalaganap po ang kalupitan. Tunay nga. Pinalubhan ninyo ang kabulukan sa pag-asang ang kabulukan rin ang papatay sa pamalaan. Ngunit pumapatay rin sa mga mamamayang walang dangal at napapaalipin sa loob ng bayan. Mga tulisan at magdanakaw sa mga kabundukan. Kung ano ang pamalaan, gayon din ang bayan. Kung gayoy, ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Gumawa? Matiis? Madaling sabihin yan kapag hindi nagtitiis. Ang gumagawa ay ginagatimpalaan. Kung ganyang kalaking paghihirap
ang hinihingi ng Diyos sa tao na hindi makakaasa sa kasalukuyan at nag-alinlangan sa inaharap. Nakita nyo ang mga nakita kong mga maralita, mga kahabag-habag na nagtitiis, nakatakot-takot at walang hanggang pagpaparusa sa mga pagkakasalang hindi nila ginawa. Mga pinatay upang itago ang krimen ng iba, mga amang inilayo sa kanilang mga anak, ang gumawa at magdusay kalooban ng Diyos. Magtiis at gumawa. Anong Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa kawalan ng pananalig, sa mga sasamang hilig, at di gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Ginoong Simon, samantalang hindi pa handa ang bayan, samantalang nakikipaglaban pa sa daya at lakas, na hindi nalalaman ang gagawin, mabuti pang siya'y mabigo. Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ng may sakit ang kanyang kamay at pinisil. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagkakapisil, nakarinig ng muntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Hindi umimik ang may sakit, kaya't si Padre Florentino ay bumulong na tila natitigilan dahil sa isang iniisip. Nasa ng kabataan naglaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng kanilang bayan. Nasaan ang kabataang magbubuwis ng buhay upang hugasan ang gayong kahihiyan. Ang gayong karaming krimen, ang gayong karaming bagay na nakamumuhi, malinis at walang bahid dungis. Kailangang maging buhay na alay upang ang handog ay maging karapat-dapat. Saan kayo naroroon? Kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na tumatakas na sa aming mga ugat. Hinihintay namin kayo. Kabataan, hali kayo at kayo'y aming hinihintay. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Kaya tumindig at lumapit sa durungawan upang tanawin ang kalawakan ng dagat. Tapos ay pumanaog siya upang tunguhin ang banging madalas na inuupuan ni Isagani sa pagmamasid sa kalaliman ng dagat. Itago ka nawa ng kalikasan sa kailaliman, kasama ng mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka ng mga tao, pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng alon. Samantalang naririyan, hindi mo ililiko ang katwiran at hindi ka mag-uudyok ng kasakiman.